Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa EDSA para sa pagtitipon sa 4 na dekadang paggunita sa People Power Revolution. Naroon ang ating kasamang si Willie Delgado Jr. Willie. Generally peaceful mula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito dito sa paligid ng People Power Monument at maging dito sa bahagi ng EDSA Shrine. Sa inisyal na pagtaya ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin, tapos pa kanina ng umaga nang siya mag-ikot sa malaking bahagi itong EDSA wala pang naipararating sa kanyang untoward incident mula sa mga nakatalagang nag-iikot para magmasid dito sa EDSA. Maayos din so far ang daloy ng trapiko sa kaban ng EDSA. Walang ganong problema yung southbound sa mga nagmumula sa Cubao patungo sa direksyon ng Makati. Pero may nararamdaman ng pagpagal ang northbound mula pa kanina sa mga sakyang patungo naman sa bahagi ng Cubao. May bahagyang pagpagal lalo na pagsapit ng Paranocan ng Ortigas kung saan ay nandito yung EDSA Shrine at sa People Power Monument kung saan dalawang linya lang kasi ang pwede madaanan ng mga motorista. Sabi ni General Abrin, may binabantayan silang grupo ng mga realista ng titipon sa bahagi ng Annapolis sa Green Hills. Naghampalang kasi ang mga ito ng isang truck na ayon sa general ay nagbabalak talin dito sa panulukan ng EDSA at Ortigas para pagganapan ang kanilang palatuntunan. Gayunman ay patuloy ang kanyang pakikipag-usap na huwag ituloy ang balak dahil makakasagabal ang kanilang ideya sa daloy ng trapiko at kung hindi mapapag-usapan ay malamang ipabatak ito sa mga tauhan ng MMDA. Nag-iipon po yung mga rallyista po natin doon at tayo po ay nakikipag-dialogue po sa kanila kasi pinalagbag po nila yung truck. Ang intention po raw nila is dadalhin po dito yung truck tapos ipaparada po sa gitna ng EDSA. So nakikipag-usap tayo na wag nilang gagawin yun kasi the moment po na ginawa nila yon, the moment na na-obstruct po yung flow ng traffic sa EDSA, wala po tayong magagawa kung hindi i-request po sa MMDA na ito po yung haharang na truck sa smooth flow ng Nasa mahigit 5,000 pulis ang inilatag dito sa pagdiriwang ng EDSA People Power 1 dito mismo sa EDSA bahagi. Kulang na 3,000 ang nandito sa EDSA Shrine habang nasa 2,600 naman ang pulis ang itinalaga mula sa People Power Monument. Oo, Willie, ito na ba yung pinaka-peak ng dami na mga pupunta dyan sa EDSA People Power Monument? O may inaasahan pang dami or pagdating na mga kababayan natin dyan mamayang hapon? Actually, hindi pa to yung peak ng dagsa ng mga tao dahil sa maliban dun sa mga makikibahagi lang dito sa pagdiriwang ng EDSA People Power 1 celebration ay madaragdag dito yung mga bilid nating grupo, yung ilang magsasagawa ng rally at yung dagsa nito inaasahan mga bandang alas 3 pa ng hapon, mamayang hapon ang dami ng tao. Kaya ito ang isa sa mga pinaghahandaan. Sa ngayon, yung mga pulis, kung makikita mo, nagre-recharge, nagpapahinga muna, yung iba'y katatapos lamang mananghalian, yung iba'y nagsisiesta muna pansamantala dahil mamaya posibleng sila is masabak sa pagbuhos ng ating mga kababayan na bukod sa mga makikibahagi sa selebrasyon ay mga magsasagawa ng kilos protesta sa pagdiriwang nitong EDSA People Power 1. Willie, hanggang anong oras yung permit para makapag-converge dyan sa EDSA People Power Monument? Dito sa People Power Monument, ang pagkakaalam ko ay merong itinakdang oras yung Quezon City LGU pero hindi ito pwedeng magtagal o umabot ng medyo kagat na yung dilim dahil sa siyempre ang isang isinasaalang-alang din ng LGU ay yung kapakanan ng mga motorista ng mga dumadaan dahil wala pa kanina, meron ng problema sa traffic, mapagal na yung daloy ng trapiko, hindi nila hayaan na tumagal pa ng tumagal. Kaya nga, yung permit naman ito magrarally o yung magsasagawa ng mga programa dito, ay binigyan lamang sila ng iisang lugar. Bagamat sila ay magkakahiwalay na grupo, 3 grupo yung actually nabigyan ng permit para mag-rally. At isa dyan ay yung trillion peso March movement. Pero pinakiusapan sila doon sa nakalipas na presentasyon ng PNP Kamakalawa
ay pinakiusapan itong mga magkakaibang grupo na ito na magsama-sama na lamang sa isang lugar upang doon sila magsagawa ng kanilang mga palatuntunan, at ito ay dyan lamang exclusively sa kahabaan ng White Plains. Walang po pwedeng makasagabal dito sa may bahagi ng EDSA man. So saan-saan pang nagkaroon ng mga pocket protest or meron bang demonstration or iba pang paggunita ng EDSA People Power Revolution bukod dyan sa EDSA? Ang pagkakaalam ko sa Maynila meron din, pero mahigpit yung tagubilin ng PNP, ng LGU, na yung Mindiola, for example, bawal yan o no rally zone. Ang alam ko rin, itong harapan mismo ng EDSA Shrine ay no rally zone. Pero kanina, sabi ni General Abirin, kung sila yung mabibigyan ng permit po, pwede silang makapagsagawa rito. Pero depende na rin sa LGU kung sila bibigyan ng permit dahil itinalaga nga nila o dineklara nilang no rally zone itong harapan ng EDSA. O kaya't yung ibang mga grupo, nagkakanya-kanya sila ng lugar sa pag-iipon. Gaya nung itong grupong binabantayan ngayon itong NCRPO, ay itong grupong nag-iipon ngayon dyan sa bahagi ng Annapolis sa Green Hills na magmamarcha naman papunta sa People Power Monument at eventually ay dediretso naman dito sa bahagi ng EDSA Shrine. Kaya yan ang inaatabayanan ng mga tauhan ng Philippine National Police naman. Okay, maraming salamat. Antabayanan namin ang update mula sa iyo maya-maya. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Samantala, binweltahan ni Palace sa Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ni dating Justice Secretary Silvestre Bello III. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Christian Bascones. Christian. Naglabas ng panibagong pahayag si PCO Undersecretary Claire Castro ukol sa mga usapin na iniuugnay sa investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, ang kanyang mga komento ay tugon sa mga naunang pahayag ni dating Justice Secretary Silvestre Bello III na siya ring nagsabing hindi dapat basta paniwalaan ang mga paratang ni Castro kay Duterte. Giit ni Castro, ang ilang detalye na kanyang binanggit ay mula rin umano sa mga naisalaysay ni Bello sa mga naunang pag-uusap. Binigyang diin ni Castro na mahalagang malinaw kung may mga reklamong naisampa o naimbestigahan kaugnay ng mga nabanggit na insidente, at sinabi na ang mga ganitong usapin ay dapat dumaan sa legal na proseso at hindi lamang sa mga pahayag sa publiko. Sa mga karagdagang impormasyon na lumutang kasi ibinahagi umano ni Bello na sa ilang mamamahayag ang kanyang mga pagkaunawa sa records ng dating Pangulo kaugnay ng mga pagpapatay. Ayon sa salaysay na ito, may iisa lamang umano siyang insidenteng alam na personal na nasangkutan ang dating Pangulo na may kinalaman sa isang suspect na sinabing nagtangkang agawin ng baril ng isang piloto ng helicopter na nauwi sa pagpatay ng nasabing suspect. Ipinaliwanag din ni Bello ang mga pahayag ni Duterte sa publiko tungkol sa mga pag-uutos sa mga pagpatay ay tinitignan lang umano ni Bello bilang may legal na paglilinaw at hindi agarang maituturing na direktang pag-amin ng personal na pagkakasangkot. Tinutukoy dito ang mga pahayag sa publiko kung saan idinadaan ni Duterte sa pagbabanta na papatayin ang sinumang mangangahas gumamit ng droga at madalas magkwento ng mga di umano'y napatay na niya dahil sa paggamit ng droga at iba pang krimen. Buwelta ni Castro, ang magkakaibang pahayag ay lalong nagpapakita ng pangangailangan ng masusing pagsusuri ng mga otoridad at anumang akusasyon ay dapat patunayan sa pamamagitan ng ebidensya at tamang investigasyon upang lumabas ang katotohanan. Iyan ang latest mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat, Christian Bascones. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.